Get ready to embark on a journey that will challenge your perspective and ignite your curiosity. Welcome to Abla's channel, where I will discuss contrasting right and wrong approaches with Sokotowa and sine or cosine laws. Let's dive in. Today, we're exploring into the fascinating world of trigonometry, and I've got three exciting learning outcomes lined up for you. Firstly, we'll be exploring and applying the fundamental Sokotowa principles to solve yung mga nahihirapan pa sa right angle triangle problems na tinatry pang gamayin ito. I will guide you para mas maintindihan at mas maunawaan nyo if paano ba gamitin ito. Like kailan ba ginagamit si so or si toa or si ka. Then, next naman, sa number 2, yung sine and cosine laws sa problem solving sa trigonometry. I'll make sure na by the end of this video, you'll confidently differentiate the correct use of these laws. Good thing na lahat ng word problems na sasagutan natin ay may illustration para mas ma-visualize nyo at mas madali kayong makasabay. So feel free to join me as I answer the problems later. I will appreciate I will appreciate that a lot. Then last, we will discuss the right and wrong approaches in solving these trigonometric problems. Sasabihin ko ang mga do's and don'ts para aware kayo if tama ba ang knowledge nyo about these topics. Now, here is our first problem, which is a Sokotowa problem. I will read the question first before we answer it. So, I will read it now. In number 1, Mario has arrived to save Princess Peach, who is standing on the castle balcony that is 100 meters above the ground. However, Mario was followed by Bowser. Mario has a ladder leaning against the castle balcony with angle of elevation of 50 degrees, while Bowser's angle of elevation is 35 degrees. Given that Mario's ladder and Bowser as well as the base of the castle balcony are all on the same side, find the distance between Mario's ladder and Bowser. So, ang hirap anuhin nito, no? Kung paano natin sasagutan. So, here is the illustration para mas ma-visualize natin yung problem. Ito siya. Which is si Mario, yung nasa ladder. Then, sinusundan siya ni Bowser. At nasa castle balcony si Princess Peach. Then, same side sila ni Bowser and Mario at yung base ng balcony. As you can see, tama naman yung illustration. Next is drawing na natin siya ng mga triangle para mas ma-input natin yung mga given. Lalagay na natin yung mga given values sa problem kanina. So, yung P is um, for peach or pwede rin castle balcony. Kayo na yung bahala if ano yung gusto yung letters gamitin. Pero mas maganda if hindi pare-pareho para hindi kayo malilito mamaya. Then yung letter G is for ground or yung base. Then M is si Mario. Then B si Bowser naman. Then ayun yung arrows sa B to M, yun yung hinahanap natin kaya question mark siya. Then the rest are given na yung 35 degrees and 50 degrees sa angle of elevation. Then magkaiba sila nung angle of depression ha. So, isa rin yan sa don'ts natin kasi minsan di mo na nababasa ng maayos yung word problem. Then, ayun, nalilito. Isa yun sa common mistake kaya always read carefully. Ha? Then, yung 90 degrees naman is dahil alam naman natin if pag right triangle, automatic na 90 degrees na yun. Then, yung sa 100 meters, please check your work if sa grounds to balcony ba yan linagay kasi
Baka nalito kayo sa question, baka nalagay nyo sa B to P, ganyan. It's a wrong, ano rin yan ha. Ayun, yan yung ilan sa mga don'ts natin sa given. Intindihin mo talaga ng mabuti yung question. Kasi baka sa illustration pa lang magkamali ka na. Sayang naman. Moving on, I will put na yung mga variables. Ayan. Para sa sides ng mga given angle natin. So, isa rin to sa dapat careful kayo sa paglagay ng mga variables na mga to, yung mga small letters. Kasi minsan nakakalito na yung triangle lalo pag masyadong hindi halata kung saan yung katapat na side ng angle. Common to sa mga obtuse na scalene triangle. Baka mahirapan kayo i-classify. Tignan nyo lang mabuti yung angle then kung saan nakatutok. As you can see yung mga red, nilagyan ko muna siya ng mga red. Pero mawawala na yan mamaya. Kasi diyan ko lang siya nalagay. So, yung mga red na yan, kung saan siya nakatutok, yun yung side na kapartner niya. Yung big and then small letter. Yun, sila-sila yung magkakapartner dyan. So, now, bago natin mahanap yung distance between kay Mario at Bowser, hanapin muna natin yung distance ni Mario sa ground, which is side peak, letter P. Kasi, yun ang mga given na pwede natin makuhaan ng sagot using our kodigo sa taas, yung sokatawa dyan. Alin kaya ang tingin nyo yung pinaka-accurate na gamitin? If you will consider the angle M, anong relationship niya kaya kay side P? And ano naman relation ng angle M sa given side na side M? Ang sagot dyan ay P, yung letter P, side P, is yung adjacent and then yung M naman is opposite. So, hindi pwedeng maging adjacent si side G ha, kahit sabihin yung katabi niya yan. Kasi automatic pag slanted, hypotenuse na yon. Common mistake rin yan ng iba. Kaya napagkakamalan nilang adjacent yan. Or nalilito sila minsan sa word na adjacent and opposite na pagbabaliktad nila. Ganyan. Marami rin yan. Kaya be careful din dyan. Then, syempre, si side M naman, yun yung opposite talaga. Bali, yung ka-letter lagi is yun yung opposite sa angle. If ginagawa nyo lagi na same letters lang yung mga nilalagay nyo sa side and angle. So, if may opposite and adjacent tayo, ano dapat ang gamitin? Syempre, si tangent. So now, using the formula, lagay na natin si M at P sa opposite and adjacent just like this. Magiging tan theta, which is yung angle M kanina. Then yung side M as opposite and P as the adjacent. That will satisfy the TOA in our SOHCAHTOA. Then we will insert yung mga given kanina, which is yung tan 50 degrees. Then yung angle M. Then, yung given na 100 meters sa side M. Then, P lang yung sa baba kasi yan yung hinahanap pa natin. Then, syempre, divide both sides by tan 50 degrees. Kaya magiging P is equals to 100 over tan 50 degrees. Hindi pa to yung final answer ha. So, itatabi muna natin yan kasi gagamitin natin yan mamaya. So now, isa-solve naman natin yung distance ni Bowser sa grounds. Gawin natin tong letter X, as you can see sa arrow sa baba. Kaya natin ginagawa to dahil 'di ba nahanap na natin yung P, yung side P. So, if nahanap na natin yung sagot sa X, i-minus lang natin si P, then masasagutan na natin yung distance between Bowser and Mario, 'di ba?
Kaya, yun muna ang gawin natin. So, check lang ulit natin si Angle B, si Bowser. And titingnan natin yung relationship niya kay X. So, ayun, adjacent na naman ulit. Wait, then yung given side naman is yung side M, which is opposite din ni Bowser. Which proved na tama talaga itong drawing natin kasi sabi rin sa question, di ba? Same side sila ni Mario, kaya parehas din sila na opposite and adjacent ang given. So, yan, lagay lang natin yung opposite and adjacent. Then, we know na towa ulit ang gagamitin kasi tangent si Uncle B eh. Now, i-denote lang natin yung tangent theta at m over x naman. Kasi yun naman yung adjacent natin nagbago lang ng variable. X side, x naman yung hinahanap, yung kabuuan na. Then, lagay lang ulit yung given. Yan, naging tangent 35 degrees lang. Ganun pa rin naman yung meters. Then, divide both sides ulit. Magiging equals na sa x is equals to 100 over tan 35 degrees. So, save lang natin to ulit kasi di pa rin tapos. Grabe, no? Pinapahirapan tayo nila Mario. Pero anyway, last computation na to for this problem. So, what we will do is calculate na talaga yung problem, no? Yung alamin natin yung distance between B and M or Bowser and Mario. So, ito siya. Distance MB is equals to x minus p. Naging x minus p kasi, as you can see naman sa illustration, si x, yung kabuuang distance, then if minus natin si side p, which is part din ng x, makukuha na natin yung distance between Bowser and Mario. Para lang siya yung addition segment postulate din. Kasi if you add BM to MG, then that will be equal to BG. Angas, diba? Ganun lang din. Parang ganun yung logic niya doon. Anyway, let's solve for MB. Substitute lang natin yung X at P dito sa tinabi natin. Hey, okay. Wait. So, magiging MB is equals to 100 over tan 35 degrees minus 100 over tan 50 degrees. Then, input lang natin yan sa calculator. Magiging MB is equals to 578.83 meters. Or much better, the distance between Bowser and Mario is 578.83 meters. Siguro naman, wag naman sana makabal si Mario ni Bowser dito. Anyway, if you have trouble sa calculator at baka naka-experience kayo na nag-syntax error or something, check nyo mabuti if nakapag-close parenthesis kayo. Kasi isa rin yan sa common mistakes. Nakakainis nga if nangyari yan kasi na-type mo pa ulit. So, double check din always ang ini-input sa calcu. Yan din yung isa sa tips sa DOS. Now, we will move on sa word problem number 2 about sa cosine law problem. I will read this again. So, in number 2, two hot air balloons ascend from a launch site at the same time and soar for 3 hours. Hot air balloon A drifts in the direction of 220 degrees at a speed of 96 km per hour, while balloon B ascends in the direction of 250 degrees at 80 kilometers per hour. What is the separation distance between the two balloons after this 3-hour flight? So, paano natin i-visualize yan? So, ito na yun. Imagine nyo na lang yung sa taas banda is yung launch site. Then, si hot air balloon A is yung red na hot air balloon. Then, si hot air balloon B na lang is yung vintage na color. Ganyan.
Then, lagyan ulit natin yan ng triangle para mas ma-visualize. Kasi parang pag titignan mo to, ano yan, di ba? Yung north dyan, yung nagsisilbi natin parang 90 degrees para isang diretso. Kasi makikita nyo mamaya na dyan yung pinagmulan nung ano, nung mga hot air balloons. Tapos may pa-circle yan. Medyo complicated siguro siya tingnan pero kinolor code ko siya dito. Ayan yung sinasabi kong parang pa-circle. 'Di ba? Mula sa north, then parang gaganon yung angle niya. So, ayan naman yung mga given, yung 220 degrees ni hot air balloon A and 250 degrees ni hot air balloon B. Then, syempre, yung mga sides given naman yung dalawa pero hindi pa yun final. Kasi 'di ba 3 hours na ang nakalipas. So, big no-no if linagay nyo agad sa as side A nyo is yung 96 kilometers and as side B nyo is yung 80 kilometers. Mali yun ha. Isa yun sa don't natin. Pero if yung given naman is 1 hour, edi tama yun. Then letter S na lang yung yung letter S na lang yung yung linagay ko sa launch point para it stands for starting point. Moving on, let's solve for side A. So, magiging A is equals to 96 times 3 kasi yung 3 is galing sa 3 hours sa given which is equals to 288 kilometers. Lagay na natin yan sa side A para maalala natin. Then now we will solve for side B which is 80 times 3 na equal sa 240. I-input na rin natin yan sa side B. Then, huwag niyong kakalimutan isolve si angle S. Pwede pa yan isolve. Ayan no, 250 minus 220. Wag niyong kakalimutan to ha, kasi minsan nakakalimutan na meron pa palang pwedeng makomplete way para makomplete yung triangle, ganyan. So, ayun, and if we will solve this 250 minus 220, it will be 30 degrees. And lagay na natin din yan dyan. Now, let's use our codigo again. Ano nga ba gagamitin natin? Sine or cosine law? Kung natatandaan nyo, yung sine law ay ginagamit lang if given yung angle and kapartner nitong side. Pero base sa given, wala, ba diba? So, we have no choice but to use cosine law. Pwede sana si angle S na 30 degrees sa sine law, kaso hindi given si side S eh. And please, wag din daw maghula. Kasi, dati ganito ako eh, pag medyo straight line, parang automatic sa akin, 90 degrees yan, ganyan. Pero hindi hanggat hindi given, parang kasing depende pa rin talaga yan dahil minsan may pagka-QWERTY na sobrang liit. Malaki mo may 90.1 pala yun. Di na siya right triangle. Di na siya mako-consider. So, common mistake yan. Log dito sa given, medyo straight pa naman tingnan si side S at side A. Kaya baka gawin yung 90 degrees tong si angle B. Mali yun. That's a no-no, okay? Then, wag din gamitin yung Pythagorean theorem porket given ng dalawang sides. Assume nyo agad na, baka assume nyo na, a square plus b square equals c squared lang yan. Tas square root mo lang. Kasi given yung two sides, mali din yun. Applicable lang yun if right triangle. Kaso dito, halata naman na obtuse triangle to. So, hindi siya gagamitin, okay? Anyway, we will use cosine law para malaman natin yung distance between these two hot air balloons after 3 hours.
So, we will substitute lang. As you notice, S yung ginamit ko instead of C squared. Okay lang din naman yung C yung gamitin. Ginamit ko lang yung S para consistent kasi S na yung nilagay ko dito. And baka malito kayo if C pa yung iaano ko. Then, substitute lang natin yung mga values. Ayan. Then, input lang natin yan sa calculator. Magiging 109,220.27957. Medyo malaki siya ha. Kasi hindi pa yan yung final answer. So, take note na you will square both sides muna just like this. Common mistake yan. Hindi nakakalimutan i-square root tapos sobrang laki yung nagiging answer nila. S squared pa yan, not S. S hinahanap natin. So, input lang natin yan sa calcu. Then, finally, yung answer sa S will be equal to 345.28 kilometers. Or para mas maganda pakinggan, the separation distance between the two hot air balloons is 345.28 kilometers. So that's the last question for today. I hope you learned a lot, and of course, I appreciate your time and attention. Thank you for watching. Please subscribe. Bye!